10 sa mahihirap na probinsya noon. Makalipas ang 6 na taon, sa ilalim ng isang administrasyon, ano na nga ba ang mga pagbabago? Biyaheng totoo. Taong 2009, nung bisitahin ng GMA News ang bayan ng Siayan sa Zamboanga del Norte, ang pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas. Bago maupo sa pwesto si Pangulong Aquino, makalipas ang halos 6 na taon, may nagbago na nga ba sa buhay ng mga residente roon? Narito ang biyaheng totoo ni Cara David. Nang una kong makilala ang mga taga-Siayan Zamboanga del Norte noong 2009, isa lang ang sumagi sa aking isipan noon. Paano sila maaabot ng pag-asa kung walang matinong kalsada patungo sa kanila? Sa aking pagbabalik sa nooy pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas, laking gulat ko nang madaanan namin ng kilo-kilometrong sementadong kalsada patungong Barangay Pangi, ang pinakamahirap na barangay sa buong Pilipinas noong 2009. Sa mahigit 153 kilometrong kalsada sa Siayan, 10 kilometro lang noon ang sementado. Pero ngayon, 67 kilometro na ang sementado at nagbubukas pa ng mga bagong kalsada. When the roads are better, then people start building homes and business establishments along the road. So, nag-i-improve yung peace and order. The bad elements will tend to shy away from these areas. Mula sa dating numero 1 sa pinakamahirap, wala na ngayon sa top 20 poorest municipalities ang Siayan. Pero naramdaman kaya ng mga tao ang progresong hatid ng sementadong daan? Binalikan ko ang magsasakang aking nakilala noong 2009. Natatandaan ko dati nung dumadaan ako dito, talagang mga kahoy-kahoy na mga planks yung nandito. Ngayon, medyo nakakalula pa rin, pero at least mas stable na. Makalipas ang ilang minuto, narating din namin ang bahay ni Mang Genaro. Pagpasok ko sa loob, ang kanilang araw-araw na pagkain, mais pa rin. Bagamat bumaba ang bilang ng mahihirap kumpara noong 2009, nananatili pa rin ang Zamboanga del Norte sa Cluster 1 o grupo ng pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Sa kabila ng progreso, 5 sa bawat 10 pamilya ang mahirap sa Zamboanga del Norte. Ilang dekadang pagkakalbo ng kabundukan ang isa sa mga nakikitang sanhi ng kahirapan. Laganap daw kasi noon ng illegal logging at kaingin. Because the Subanen population of Zamboanga del Norte are into kaingin practices. Pero kahit papano, may sumisinag ng liwanag ng pag-asa. May kuryente na sa dating pinakamahirap na barangay sa bansa. May malinis na ring tubig inumin at may mga kooperatiba na sa bundok na bibili ng produkto ng mga nasa malalayo. Ang produkto na ko karon, usahay makabaligya po ko ginagmay narali sa Makasing. Maayo na kayo na may karsada. But mo sa kaadong backlight yung siya yan. Ngayon po? May motor. 2 oras, abot na ko dre. No read, no write si Mang Genaro at karamihan sa kanyang mga anak hindi rin nakapag-aral. Pero ang batang kalong-kalong noon ni Mang Genaro noong 2009, grade 3 na ngayon. At desidido ang ama na baguhin ang kapalaran ng anak. Anong gusto mong obra paglaki mo? Pangandilagan ako, pa-eskwelahon ako sa eskwelahan para ma-indukar po na sila. Taman po sa akong mahimo na ako ikagasto, maabot yun na. Nang una ko siyang nakilala, nahabag ako dahil tila naubusan na ng pag-asa si Mang Genaro. Ngayon, ako noon, pananglitan, maluwi po ang gobyerno sa ako. Muhatag po sila na ako, mudawat mapukok. batid ni Mang Genaro na mahaba pa ang biyahe patungong progreso. Pero kahit papano, marunong na siyang humingi at marunong nang mangarap muli. Ako po si Cara David at ito ang aking biyaheng totoo.